What is up mga kachaw? Another good day. And for today's reaction video, babalikan natin si Boy AC Garage. Dahil ang latest update sa kanya, nakakulong na daw po ito. Ayan po yung mga picture. At ang malupit dito ay hindi dahil sa kanyang pagbebenta ng bulok na sasakyan. Samahan niyo ako, alamin natin kung anong dahilan kung bakit siya nakulong. Let's go! Come on, let's get started here on Iron Poets. Ayun na nga mga kachaw, no? Si Boy AC Garage o ang tunay na pangalan niya ay si AC Del Mundo ay isang sikat na buy and sell vlogger sa Facebook. Ito'y namayagpag noong taong mga 3 years ago yata. At lalong sumikat dahil nasangkot ito sa mga issue. Katulad nung una, yung hindi niya pinapabalik o ayaw niyang ipabalik yung sasakyan na nasira pagkalabas ng kanilang shop. Bossing, ang second hand, pagbili ng second hand, kahit kami inaabutan din kami nasira. Okay? So ngayon, segundo pa lang inaabutan namin nasira. Pagkalabas pa lang ng automatic yan, pag nabayaran mo na yung unit yan, automatic as miscellaneous yan, boss. Non-refundable. Ano yan, boss? Second hand yan. Second hand yan at hindi namin binibenta yan ng brand new sa inyo. Tapos, itong pangalawa naman, ito dito siya sumabog mga kachaw. Yung bumubulwak, yung adventure na binenta niya. Kaya sumikat yung tawag sa kanyang Boy AC Bulwak. Boss, talagang tatalsik pag nireview. Yan. So, after ng issue niya na yan, mga kachaw, medyo nahirapan na siyang bumalik. Or, ang dami talagang nagbash sa kanya. Pero, lagi pa rin itong create ng mga videos at nagbebenta ng mga sasakyan. At ito pa malupit, nakakabenta pa. So yan mga bossing ko, bali magandang hapon nga pala sa inyong lahat. Bali nagkatawaran na nga pala kami ni boss dito sa ating Nissan GX na 2008 model. So binigyan na natin for only 130,000 na lang. Tapos recently, merong nagpabitag sa kanya mga kachaw. Sa kadahilanan na nag-down ng 60,000 itong lalaking ito. Tapos, nung ayaw ng ituloy yung deal, parang ayaw na yata ibigay ni Boy AC Garage yung kanyang down payment. Which is para sa akin, tama lang naman. Kasi, kumbaga, lump sum yun lump sum down payment. Tapos, after ilang araw, pag nagbago isip mo, babawiin mo, parang mali din naman yun. Anyway, hindi yun yung nasilip, yung nagpabitag itong si Manong. Aside dun sa lump sum deposit na hindi niya na makuha, ito yung naging issue. Namin na wala po silang business permit. Nako. Yung AC Garage, opo. So agad po namin binigyan si AC Garage ang notice of violation at closure order. Nako. Ito po ay last month. Ayan, wala daw license si Boy AC Garage, kaya ipinasara itong kanyang garage o yung shop niya ng kotse. Pero may mga lumabas naman na video na nakakuha na siya ng bagong location to open up his business and to continue the buy and sell business that he has. Pero itong kamakailan lang nagkaroon at kumalat yung mga picture niya na himas rehas na siya. Ito yung mga yun mga kachaw. At ang lupit, alam niyo ba kung anong reason? Hindi dahil sa bulok na sasakyan at hindi dahil doon sa kay Manong na nagreklamo sa bitag. Illegal possession of firearms ang kanyang kaso. Ito, basahin natin. Care of Kuya RJ TV. Arestado at nasa kustodiya ng Criminal Investigation and Detention Group or CIDG ang social media personality na kilala bilang Boy AC Garage kaugnay ng kasong illegal possession of firearms. Batay sa inilabas na booking photos ng CIDG, isinailalim siya sa standard booking procedure matapos ang kanyang pagkakaaresto. So ngayon, wala pang opisyal na inilabas ang mga otoridad tungkol sa eksaktong uri at dami ng mga baril na umano'y nasamsam, gayon din ang buong detalye ng operasyon na nagresulta sa kanyang pagkakaaresto. So sabi rin dito sa ilalim ng Republic Act number 10591 o ang Comprehensive Firearm and Ammunition Regulation Act, kinakailangan ang wastong lisensya at otorisasyon upang legal na makapagmay-ari at humawak ng baril sa Pilipinas. So yun na nga mga kachaw, no?
parang kakaiba yung naging kaso niya. So akala ko nga nahuli siya dahil yung pinalabas siya ni Makagago ni Boss MG, pinagmamalaki niya pa yung bago niyang lote kung saan niya igagarahe yung kanyang mga sasakyan. Tapos sabi ni MG, ba't parang walang takot tong taong to, walang respect, kasi parang wala lang nangyari, wala siyang permit, pinasarado yung tindahan niya o yung kanyang garahe, lumipat na naman siya ng ibang garahe. Tapos binidyo niya pa, tuwan-tuwa pa siya. Ngayon papakita ko na siguro. It's time na siguro para mapakita yung na-invest. Tinatago, Yung yun. tinatago nating kahit na medyo mahina-hina, umarangkada pa rin naman. So eto na. Ito na ang Soon. soon natin. So ito na ating soon. Ay, sarap naman po tayo na ilang square meter to. Utang. Ang sarap naman na nabili mo, pare ko. Sarap naman na nabili mo na lupa, pare ko. Anyway, yun lang mga kasyaw, no? Illegal possession of firearms. Ewan ko kung saan nahantong ang kanyang kasong to, at antabayanan na lang natin yung mga susunod na kabanata. Dahil mainit-init na balita ito. Anyway, mga kasyaw, kung nagustuhan nyo yung ating episode for today, don't forget to subscribe to my channel. Click the notification bell, bigyan mo na rin ako ng thumbs up. At bisitahin mo na rin yung aking channel para makita mo pa yung iba't iba nating reaction, yung videos. So maraming salamat sa panonood, mga kasyaw. Stay safe lagi! Ciao! Ayan po! Yeah! Tara na't mag-enjoy. Angat sa ating new hype, a vibrant new joy.